Nakarating na kami sa spot na pwede naming pagkainan. Isang lumang bahay at kung titignan mo ay abandonado na. At sa kahabaan ng pangangapa natin papunta dito ay nakahuli pa si paring Ibes ng isang alimango. Isang alimangong babae na talaga namang napakataba. Medyo malayo-layo din bago makapunta dito sa may spot na kakainan natin. Kaya naman bago makarating dito ay talaga namang napakadami pang nangyari. Merong mga katangahang naganap at meron din pantitrip katulad neto. Bill, gago Bill! Masipit ako! Ah! At bukod doon ay habang palapit tayo ng palapit sa spot na pagkakainan natin ay patuloy pa din tayong nakakahuli ng mga alimasag. Kaya naman kung gusto mong malaman kung ano pa yung mga nangyari at kung ano yung mga kaganapan sa amin papunta dito sa may spot natin at sigurado kaming inaantay mo tong part 2 ay eto na. After namin mag-umang ng pamante ay tuloy pa rin kami sa pangangapa. Gusto pa kasi namin madagdagan yung mga huli naming alimasag. Medyo mahaba pa din kasi yung ilog na papangapaan natin bago makarating sa spot na target natin. Habang nilalagay pa nga namin ni paring Pangat yung mga alimasag na huli dito sa may lambat ay nagulat na lang kami dito ay biglang umahon si paring Ibes. Nagulat na lang kami na meron siyang hawak na alimangong babae at talaga namang napakataba. Maganda naman, maganda huli mo. Gago, mama may cellphone dito. Pakita nga. Ha? Pangat. Tinanong ko pa nga kay paring Ibes kung maayos ba yung pagkakadampot niya dito sa may alimango. Pero sa kalagayan ng mukha niya ay mukhang hindi. Sa pagkakataon na to ay nasipit na naman siya. Pero hindi niya nahinayaan na makawala to ulit. Laking panghihinayang kasi namin nung makawala yung alimangong nahuli niya doon sa may part 1. Paglagay niya kasi sa lambat katulad neto ay nakatakas yung alimangong nahuli niya. Pero sa pagkakataon na to ay talagang wala ng kawalayan. Babae nga pala yung alimango na nahuli ni paring Ibes at talaga namang napakataba. Nang mailambat naman namin yung alimango ay patuloy pa rin tayo sa pangangapa. Habang binabaybay patungo doon sa may spot na pupuntahan natin. Maya-maya lang ay nakahuli din yung kuya ko dito ng mga alimasag. At makikita nyo pa nga dyan na dala-dalawa yung hawak niya. At habang nangangapa sila dyan ay makikita nyo dito si paring Pangat na pinapangaw yung alimangong nahuli ni paring Ibes. Eto nga pala yung sinasabi ko sa inyo na tanga moment. Dahil pinapangaw ni paring Pangat yung alimango habang nasa loob ng lambat. Natatakot kasi siyang tanggalin yung alimango sa lambat baka daw kasi makawala. Pero ang totoo ay hindi siya natatakot na makawala yung alimango ay natatakot lang siya na baka masipit siya. After naman ng katangahan na yan, naku po, eto naman ang kuya ko. Bill, gago Bill! Masipit ako! Ah! Napasigaw talaga ako sa ginawa ng kuya ko. Dahil bigla-bigla na lang umaahon at hindi ko inakala na Shami pala yung hawak niya. Shami nga pala ay yun yung maliit na alimango at nasipit ako sa hita. At sa pagkakaalam ko ay mas masakit manipit ang Shami kaysa sa malalaking alimango. After niya naman mahuli yung alimango mga tol no o Shami, ay nakahuli na naman siya dito ng dalawang alimasag. Isang babae at isang lalaki. Kinakabahan pa nga ako sa lagay na yan mga tol no gawa nga ng yung mga nahuhuli na lang alimasag ay dumadaan dito sa puwitan ko. At kaya ako kinakabahan ay baka masipit ang ating itlog tulad ng nangyari dito. Meron na palang alimasag na naligaw dito sa may gilid ko at nagulat na lang talaga dahil ako. Bigla na lang akong sinipit at talagang hindi pa siya nasiyahan, dinalawang sipit niya pa. Kaya naman sabi ko kay paring Pangat, bago pa tayo masipit ulit ay ilagay mo na yan sa lambat na daladala natin. Sa kabila ng mga nangyari ay patuloy pa rin silang nakakahuli ng mga alimasag. Nagbibiro pa nga yung kuya ko dyan na magpapasipit sa nguso. Pag nadali talaga yung nguso mo ay naku po, patay na si nguso. Patuloy pa rin silang lagay ng lagay dito ng mga alimasag na nahuhuli nila dito sa may bangka. Kahit na alam na may tao at maaari kaming masipit. Kaya naman kaysa matakot ay pinaglaruan na lang namin ni paring Pangat tong mga alimasag. Yung isang alimasag kasi na to ay talaga namang napakatapang. Itaw-taw mo nga lang yung daliri mo bahagya ay talaga namang galit na galit. Habang nalilibang tayo kakahuli ng alimasag at alimango ay hindi namin namalayan na malapit na pala kami dito sa may abandonadong bahay na sinasabi ko sa inyo. Dito na yung napili naming pwestuhan o pagkainan dahil halos pananghalian na din. At sa mga oras na yan ay palaki na din ng tubig kaya naman minabuti na naming umahon. At para makapagpahinga na din kahit papano dito sa may lumang bahay na natagpuan namin. Halos ilang oras din talaga silang nangapa at ilang oras din nakababad sa tubig. Hindi din biro mga tol kung titignan nyo ay napakadali lang. Pero sa totoo lang ay talagang napakahirap. Natapat pa na malabig ang panahon at nakababad ka sa tubig. Kaya naman talagang hindi maiiwasan ang pamamanhid ng mga kamay. Kaya naman ang may pagkakataon na umahon at para makapagpahinga ay sasamantalahin na namin. Pero bago tayo mamahinga mga tol no ay gayak muna natin yung mga alimasag na nahuli natin. Pipili lang tayo o kukuha tayo ng mga ilang piraso na para ulamin natin ngayong pananghalian. At yung mga matitira ay iuuwi na lang natin. As you can see mga tol no, napakadami nating nahuling alimasag. Lalo siguro kung hindi ako gininaw. Siguro halos mamunu-munu yung salok na yan.
Bago nga pala tayo mamili ng mga alimasag na uulamin natin ay kumuha muna kami dito ng mga tuyong kahoy. Sa lagay o itsura ng bahay ay mukha naman talagang wala nang nakatira. At sa tingin namin yung mga kahoy na kinuha namin ay mabubulok lang doon. At mukha namang hindi nagagamitin kaya naman kinuha na namin. Nang makakuha ng kahoy ay nagpaliyab na agad yung kuya ko. At kami naman dito ay mamimili ng alimasag at pagsasamahin yung mga isda. Yan nga lang pala yung nahuli nating mga isda, mga uto. Kung nagkataon palang hindi tayo nanguha ng alimasag ay lintik. Kawawa talaga. Tumetesting pa ngang makawala dyan yung isang isda, mga tol. Hindi ko lang talaga alam kung ano tawag sa isda na yan. Galunggong ata yan o pateng. Nang mapagsama-sama naman namin yung mga nahuli naming isda ay agad-agad naman din kami namili dito ng mga matatabang alimasag. Mapamalaki, mapamaliit, basta mataba mga tol ay uulamin na natin yan. Sasama na nga din pala natin yung nahuli ni Paring Ibes na malaking alimango. Iisang piraso lang din kasi kaya naman tinabad na si Paring Ibes na iuwi. Makikita nyo dyan na nakabukod na yung mga isdang nahuli natin at patuloy pa din kami sa pagpili ng mga alimasag dito. Naipangaw na nga din pala ni Paring Ibes yung alimangong nahuli niya. When we say pangaw mga tol, no, yan nga pala yung pagtatali natin sa alimango. Itatali natin yung mga sipit niya para hindi na tayo masipit. At medyo may kalakasan din kasi ang alimango kaya kailangan nating itali yan. Dahil kapag hindi natin tinali ay baka makawala pa. Patuloy pa rin nga pala sila dyan sa pagpili ng mga alimasag. Halos mamunu-muno na nga dyan yung kaldero natin kaya naman si Paring Owa ay ayaw na. Samantalang si Paring Ibes ay humihirit pa. Konti nga lang daw yung bitbit naming kanin at sigurado daw na mabibitin kami. Kaya naman ang sabi niya ay damihan na namin yung alimasag para kung sakaling mabitin sa kanin ay mamamapak na lang kami ng mga alimasag. Kadalasan kasi mga tol no, kapag kami ispat tayo ay dun pa tayo nagsasaing. Napaka-hassle nga ng ganung setup kaya naman nilubayan na namin yun. Kaya naman ngayon ay nagbabaon na lang kami. Hinalabos nga lang pala namin yung mga nahuli nating alimasag at alimango. Sa mga gantong lagay kasi mga tol, kailangan yung pinakamabilis na way yung pagluluto yung alam natin. Kung hindi mo nga pala alam yung halabos, papakuluan lang natin yan sa tubig. At kung ano yung ginawa natin sa alimasag at alimango ay ganun lang din yung gagawin natin sa isda. Napakasarap nga ng food trip natin ngayon. Gawa nga ng fresh from the river yung ulam natin. Tulad ng sabi ko sa inyo ay mabilis lang naman yung way o proseso na pagluluto ng uulamin natin ngayon. Kaya naman makalipas lang ang ilang minuto ay pwede na natin ihain dito sa may gilid ng ilog. Sa gilid nga tayo ng ilog kakain, gawa nga nandito lang yung medyo may kapatagan. At talaga namang napakaaliwalas ng tanawin kahit saan ka tumingin. Kaya naman talagang perfect na perfect kumain dito. Anyways, kung umabot ka nga pala sa part na to, ay pwede ba naming malaman kung taga saan ka? Para naman malaman namin kung hanggang saan napanood tong video na to. Iyak na nga ni Paring Owa dyan yung alimangong nahuli ni Paring Ibes at talaga namang makikita nyo dyan na puro alige. At kami naman dito sa harap ay talo-talo na, gawa nga ng mga gutom na gutom na tayo mga idol. Pero bago nga pala matapos to ay magsha-shoutout muna tayo. Big shoutout nga pala from mga uto, Eliza Delino. Ingat po kayo palagi kung saan ka man naroroon. At syempre kay Rodel Cruz from Saudi Arabia. Ingat po kayo dyan, yun lang, peace out.